So, magandang hapon sa lahat. This is my first time to do voiceover. So, andito ngayon ako sa bukid. As you can see, kasama ko ngayon ang aking mama at papa. And of course, mga pamangkin at ang aming kapitbahay na si Aling Neri. Kukuha kami ngayon ng mga kung ano-ano na pwede naming makain pang ulam. So, kami ay kukuha ng pako o fern. Edible, syempre, the edible fern. Let's go! Hindi pa nga kami nakakarating ng site pero marami na atang nakita si Aling Neri. Ayun siya oh. Tingnan nyo, may hawak na siyang mga pako. Ganito lang kabilis makakuha ng mga gulayin dito sa bukid kung pagtsatsagaan mo lang at magbibigay ka ng oras. Ayan nga, marami na rin ako nakikita kaya magsisimula na rin ako mamitas. Bago pa man nga ako makapagsimulang mamitas ay sinalubong ako ng mga tayangaw. Ito ay isang peste dito sa amin na madalas makita sa palayan. Ito ay may mabahong amoy. Ito yung next. Pero madami dito na part. Ipapigil ang sarili ko na hindi. Okay, welcome to the farm. Bibisitahin ko nga muna ang aking mga baboy. 10 days na rin kasi ang nakalipas ng huli kong pagpunta dito sa bukid. Nakakatuwa nga kasi sobrang laki na nila. Ayan oh. Sa araw-araw naman na pag-aalaga ng baboy, si Papa lahat ang gumagawa mula sa pag-iigib ng tubig, pagpapakain ng mga ito at pagpapaligo. Nakikita niyo na pinaliliguan ng mga baboy dahil sa sobrang init ngayon. Ang baon namin ay isang baso. In case na mainit or wag tubig namin. Kasi nga po ay mahirap yung tubig ngayon dito. Sa tuwing pupunta nga dito si Mama sa bukid ay magsisiga siya ng mga tuyong dahon. Makikita nyo ngang aligagana itong dalawang bata sa pagkuskus ng kanilang katawan gamit ang isang dahon. Ang dahon na ito ay nagmula sa punong ito. Ito ay tinatawag naming kuryentes. Sadyang itinanim dito sa bukid upang kami ay may pagkunan. Kilala ito sa bayan ng Bulusan kung saan nakapagpapatuyo ng mga sugat. Ngunit mahapdi ang katas nito. Tapos na ngang makapagpahinga si Mama at si Aling Neri, kaya naman niyaya ko na sila pumunta sa kabilang farm para makapag-harvest na ng pako at makakuha rin ng iba pang pwedeng maigulay.
Sa bawat pagsulong nga namin sa bukid, hindi talaga may iiwasan na makakita ng mga magagandang bulaklak o halaman. Katulad dito. Ayun, naiwan na tayo. Ay, distansya na sila mama. Okay, so humunto ako kasi may nakita ako dito. Ay, may naririnig ako huni ng ibon. Para siyang bata na humingi ng tulong. Ay! Doon sila galing, yung puno ng niyog. Nandoon. Tapos yung iba naman na andun sa kabila. Sarap pakinggan. Sa pagpapatuloy ko nga sa aking paglalakad ay may nakita ako ditong lumang bato. Alam niyo ba na may kwento ito? Nung bata pa kami, meron dito nakatira, meron dyan sa unahan. Actually, itong lupa na to ay sa kanila ito. Meron kaming kalaro dyan. Kaedad lang ng ate ko, college. So, umalis na sila dito sa lupain to. Ang ginawa nila, mayroon lang silang caretaker. Atin yung kwento natin, diretso tayo. Madami dito actually, malalaking aso. Yung bantay nila, yung syempre papasok sa ibang lupain. So kapag nag-trespassing, yung aso nila ay nakawala lang dito. Ayan, sa lugar na to. Makikita niya may trace naman ng daanan. Kasi nga, matagal din meron ditong nakatira. So yung bungalow house nila ay andyan lang. So naabandonado. Pwede natin siyang masilip mamaya. Try natin kung makaabot tayo doon kung walang aso. So, magpapahinga ako kasi madaming-dami rin yung nakuha namin. Ayan. So, natumba na nga ang basket namin. At hala, may aso. Help! 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 Mukhang hindi na nga natin mararating abandonadong bahay kung kaya't minambuti na naming umuwi dahil andyan pa rin nakaharang ang mga aso. Okay, so uwi na kami. Ayan. Kung kaya't siyempre natakot kami. Yun. Ito ang mga pako. Ayan, so andun si Papa sa itaas. Habang nagpapahinga, naglibot-libot muna ako sa harden. Nakita ko itong pinya na pwede nang pitasin. Okay guys, grabe ang laki nito. Tingnan nyo, kasing laki ng mukha ko. O, diba?
Grabe, pineapple. Hindi ko nga rin pwedeng palampasin ang puno ng bayabas. Kaya tara, tingnan natin kung meron tayong makukuha. Ayan, kukunin natin itong bayabas ni Kiray. Ako, ito na sa taas. Ayan. Pero, try natin kung kaya na ni Kiray. Go, Kiray. Ayan. Medyo hinog-hinog na din. At syempre, hindi natin pwedeng palampasin ang puno ng mulberry. So, ito ay kakainin natin kasi this is mulberry. Nung nakaraang vlog natin ay meron akong harvest ito na very konti. Sarap. Matamis. Pababa na nga si Papa sa puno kung kaya't kailangan namin siyang puntahan upang pulutin na ang kanyang mga nasungkit na pili. Alay na ako naman magamit sa Kukunin ko itong mga bulaga para ito ay aming kainin. Ang resulta ng aming mga kamay. Ipakita mga kamay. Yeah. Ayan. Okay, may lala ang kamat. Alam na ito pala na. Ayan. Tadaan! Nahulog! Pwede ba to? Okay, so guys, ito yung masarap na color ng pili. Sarap niya, grabe. Nagbabalat ng niyog. Yay! Pain mo daw. Pain mo daw. Sagada, salamat, Tabi! May lebih ma. Okay, so everyone, nakapack up na tayo. Andito na lahat ng gamit and mga kinuha nating mga pwedeng makain. Okay, so we are heading home and thank you so much for watching this video and let me say thank you sa mga ito. Ayan. So thank you so much po sa inyo and then kita-kits sa next episode. Bye-bye!